Ito na nga yung araw na pinakahihintay natin na maihatid nga itong kubo dito sa farm. Sa wakas nga at makakalipat na rin tayo dito na nga rin tayo titira sa farm. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa sobrang nakaka-excite na araw na ito. Samahan nyo kami at ipapakita ko nga sa inyo kung paano nga nila nilipat itong kubo dito sa farm. Uy, aminin nyo, ito na rin yung pinakahihintay nyo, ang makita nga yung kubo natin, tapos makita nga araw-araw nandito ako sa farm. Syempre bago nga may deliver yung kubo ay nilinis nga muna namin itong paglalagyan. Nitong mga huling araw kasi ay sobrang naging abala nga ako sa mga dapat ko pang asikasuhin. Kaya hindi ko na nga rin napaglaanan ng oras ang paglilinis dito sa farm bago nga dumating yung araw na i-deliver na nga yung kubo. Kaya nga kung kailan lang dumating yung araw na i-deliver na nga yung kubo ay saka lang din kami nakapaglinis. Eto ngang pamangkin ko na si Ken ang naasahan ko nga dito para magtabas nga ng matataas na damo sa paglilipatan nga ng kubo. Ay nako, sobrang nakakapagod talaga nung araw na yan dahil minadali nga namin yung paglilinis dyan. Dahil alam nyo ba guys, nung araw nga na yan at nung mga oras nga na yan ay parating na din yung kubo. Mabuti na nga lang at may mga pamangkin nga rin ako na maaasahan. At kung saang part nga natin ilalagay yung kubo dyan ngayon sa part na nililinis na nga ni Ken. O diba bagay na bagay nga yung kubo natin dito dahil bukid na bukid nga ito. Syempre para mas lalong bumagay nga yung kubo natin dito ay mag-garden nga din tayo dito, tapos eto nga yung part na gagawin nating garden. Diba ang ganda-ganda nga ng tingnan, sa harap nga ng kubo natin ay may sari-sari tayong tanim. Uy, aminin nyo, nai-imagine nyo na rin yung magiging garden natin. Maya-maya nga dumating na rin tong kubo natin, bali sa ganyan nga siya nakasakay. Aaminin kung hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko nung mga oras na yan. Kumbaga parang kailan lang ay pinapangarap ko nga lang ito yung magkaroon nga ako ng sariling kubo, pero ngayon matutupad na nga. Dito nga nila idadaan yung kubo kaya nga nagbabawa sila dyan ng sanga-sanga ng puno para nga hindi sumabit sa kubo. Ito na nga yung kubo natin, tignan nyo naman ang laki-laki nga tignan. Halos isang bahay nga rin siya dahil meron na nga siyang kwarto at meron pa nga kusina. Parang kailan lang talaga pinapangarap kong magkaroon ng sariling kubo. Alam nyo ba guys, yung pinlano kong ipagawa na kubo, sobrang liit lang din nun at halos ako nga lang din ang kasya. Pero dahil kasama sa mga pangarap kong pamilya ko at ang mga taong sumusuporta sa akin, siguro will na rin ni Lord na bigyan niya nga tayo ng mas malaking kubo. Para nga kapag bumisita nga sila sa atin at gusto nga nilang maranasan ang buhay probinsya, hindi nga natin po problemahin kung saan nga natin sila papatuloyin. O diba sabi nga nila, libre lang mangarap. Pag nangangarap ka nga at sinasabayan mo nga ng pagsusumikap ay siguradong magbubunga nga lahat ng pinapangarap mo. Alam nyo ba guys na wala nga kaalam-alam si Papa na magkakaroon nga tayo ng kubo na ganito at maiuwi nga din natin dito sa farm. Kumbaga kaya nga hindi ko pinaalam sa kanya ay gusto ko nga rin siyang ma-surprise. Alam nyo ba guys, natuwang-tuwa nga si Papa nung makita niya nga itong kubo. Bigla nga siyang nagkwento sa amin na dati nga daw nung mga bata pa nga yung mga panganay naming kapatid ay pinapangarap niya nga rin daw ito. Sinabi niya nga sa amin na dati nga raw kapag naiisama siya ni Kuya sa resort, doon nga lang raw siya nakakakita ng ganito kagagandang kubo. Tapos sinabi niya nga rin sa amin na pinangarap niya nga rin magkaroon ng ganito. Kaya nga nung dumating itong kubo ay tuwang-tuwa talaga siya. Sinasabi niya nga sa amin na sobrang tagal niya nga rin daw pinangarap ito. Tapos ngayon nga raw ay magkakameron na kami nung kubong matagal niya lang pinapangarap. O diba, akala ko ako lang nangangarap nito, pati pala si Papa. Kaya siguro binigyan kami ni Lord ng ganitong kubo dahil kapag humihiling nga ako, sinasabi ko nga sa kanya na sana balang araw ay matulungan kong tuparin mga pangarap ng pamilya ko. Kaya masasabi kong iba talaga kumilos si Lord sa buhay ko. Kapag tinutupad niya nga yung mga pangarap ko ay kasama na rin yung pagtupad ng pangarap ng pamilya ko. Kaya guys, pag nangangarap kayo at humihiling kayo kay Lord, isama niyo ang pamilya niyo. Sigurado ako na lahat ng yan ay magkakaroon ng katuparan. Sa buhay, kasama na talaga na dumating tayo sa punto na minsan halos hindi na rin natin kayanin. Pero tulad nga ng sabi ko, walang nananalong sumusuko. Minsan nga 'di ba, hindi na natin alam kung saan tayo lalapit o hihingi ng tulong. Pero alam nyo guys, kahit paulit-ulit akong mabaon sa hirap na yun na halos wala akong mahingian ng tulong, hindi pa rin ako sumuko. Alam nyo guys, pag dumarating kayo sa punto na yon, imbes na sumuko kayo, isipin nyo na lang at gawin yung inspirasyon na mas magsumikap at patuloy na lumaban sa hamon ng buhay. Alam nyo, ako hindi ko pagsisisihan yung mga hirap na dinanas ko dahil isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nananatiling matatag ngayon. At kung ano man yung mga pagkakamaling nagawa ko ay hindi ko rin yun pagsisisihan dahil isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ko natutunang itama yung mga maling nagawa ko. Syempre, yung mga pagkakamali na yun ay isa rin yun sa mga naging dahilan kung bakit mas napalapit nga ako kay Lord. At kung ano man yung mga naging karanasan ko sa buhay ay
hindi ko yun pagsisisihan dahil isa yun sa mga naging dahilan kung bakit natuto ako tumayong mag-isa. Kaya kayo guys, hindi lahat ng naranasan yung hirap o nagawa nyong kasalanan ay pwede nyong gawing dahilan para sumuko. Lahat ng yun kung gagawin yung inspirasyon para mas magsumikap sa buhay, siguradong magwawagi din kayo. Nung mga oras nga na ito ay binubuhat na nga nila yung kubo para mailipat na nga sa mismong paglalagyan niya. Alam nyo ba guys na natutuwa nga ako dahil nakapasok at nakaabot nga yung truck dito sa mismong paglalagyan nga ng kubo. Iniisip ko kasi bago nga yan dumating, kawawa nga yung mga magbubuhat dahil magbubuhat nga sila ng pagkalayo-layo. Medyo malayo nga rin kasi yung paglalagyan ng kubo sa gate. Buti na nga lang ay nakaabot nga dito yung truck, hindi na nga sila nahirapan pang magbuhat. Isa pa nga kinakatuwa ko nung araw na yan, eto nga yung unang beses na makakita nga ako sa personal ng nagbabayanihan. Diba ang sarap-sarap ngang makakita ng ganito yung nagtutulong-tulong nga. Syempre kapag mas marami nga yung nagtutulong-tulong ay mas nagiging magaan at mas napapabilis nga yung trabaho. Nung mga oras nga na ito, konting-konti na lang talaga ay makikita na nga nating nakatayo yung kubo dito. Habang kinukuhanan ko nga sila ng video, na imagine ko nga yung magiging itsura nga ng kubo natin, lalo na pag may garden na nga sa palibot ng kubo na to. Tapos mag-aalaga nga rin tayo ng iba't ibang uri ng hayop. Aminin nyo, aabangan nyo rin yung mga serye natin na yun. Basta guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal na tunay dito sa Ann TV. Alam kong magiging kasama ko kayo hanggat makarating tayo sa rurok ng pinapangarap natin. Palagi nyo pong tatandaan na naa-appreciate ko po kayo mula umpisa. Dahil isa po kayo sa dahilan kung bakit nananatili po akong positibo. At lahat po ng komento nyo ay nababasa ko. Di ko man po ma-replyan lahat ng komento nyo, ay palagi nyo pong tatandaan na lahat po ng iyon ay sobra ko pong pinapasalamatan. At sobrang nagpapasalamat nga rin po ako sa mga taong ginagamit ni Lord para tulungan nga po ako sa pagtupad ng mga pangarap ko. Sa wakas nga at naipwesto na rin nila yung kubo. Eto nga at pinagmerienda muna namin sila rito dahil alam ko naman na napagod nga sila sa pagbuhat ng kubo natin. Sobrang nagpapasalamat at proud po ako sa inyong mga tatay na nagtatrabaho ng marangal. Tignan nyo naman yung kubo natin na nanatili nang nakatayo. Ang sarap nga lang sa pakiramdam na makita mo nga yung dating pinapangarap mo ay natatamasa mo na nga. Guys, sana maging inspirasyon po ang video na to sa inyo. Patuloy lang din po kayo mangarap at magsumikap. Darating din po yung araw na para sa inyo. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Lord, maraming salamat po. Lahat po ng ito ay sobrang pinagpapasalamat ko. At sobrang pasasalamat din po sa mga taong ginagamit mo sa pagtupad ng mga pangarap ko. Hindi pa man po ako agad makabawi. Lahat po ng iyon ay pinagkakatiwala at itinataas ko sa iyo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.